Unang nag-testimony. So, meron pa pong natitira? 7. Ayan. So, handa na po ba kayo makinig sa pangalawang tatawagin? Yes! Adam! Ayan. So, syempre, ang nauna ay babae. Ayan. Syempre, ang susunod naman ay lalaki. Tawagin ko na. Siya po ay 52 years old. Ayan. Taga P. Guevara Street, Santa Cruz, Manila. Ayan. Sino po? Gusto niyo po ba siya na sumunod? Sige. Tawagin ko na po si Sir Henry Taboyson. Palakpakan! Ayan. Okay, sir. Good morning po. Good morning. Pakaway ka sa camera, sir. Totoo yan. Ayan. So, handa ka na ba, Sir Henrito? Handa. Ayan. Nabigyan natin ng 5 bagsak si sir. Ulit. 5 bagsak. Ayan. Magandang umaga po ulit. Gusto ko lang po, bago ko po umpisahan ang aking share sa inyo ng aking karanasan, gusto ko lang po sanang itanong sa lahat kung sino po mga diabetic. Pakitaas lang po ang kamay na po, ang dami po. High blood po. High blood. Ayan, dami. Okay, welcome to the club po. Sama-sama tayo. Huwag po kayo matakot sapagkat sabay-sabay tayong gagamutin ang ating mga problema sa ating katawan. Of course, syempre, kailangan lang konting saka lang po. No? Okay. Ako po ay 35, sa edad na 35 years old. Ako nga po pala si Henrito Boyson, 52 years old na po ako ngayon. Nakatira sa 1415 BP Guevara Street, Santa Cruz, Manila. Panganay na anak sa 4 na magkakapatid. Ako at ang bunso naming kapatid ang nakatapos sa pag-aaral. Sabalit ang aming mga magulang ay yumao na pareho. At ang mga kapatid ko po, lahat po sila ay nasa Japan na. Ako lang po ang naiiwan dito sa Pilipinas. So talagang tinataguyod ko po ang sarili ko sa ngayon kasi wala naman po ibang susuporta sa akin ng mga kapatid ko, may mga pamilya na rin. Okay. Sa edad kong 35 years old, nag-umpisa po yung aking sakit. Ako po ay na-diagnose na high blood at the same time diabetes sa UERN Hospital. Okay. Doon din po ako nagtatrabaho. Professional nurse po ako. Nakatapos po ako ng nursing sa UERN din po. Okay. Sa edad nga po ng 35, nag-umpisa ang aking sakit na high blood, which is naman ako sa aking ama na mayroon din pong sakit na high blood at the same time cancer of the lungs dahil po sa sobrang paninigarilyo at pag-iinom. Okay. Ang aking diabetes naman po ay nakuha ko sa aking ina na sa edad na 65 nagkaroon siya po ng diabetes. Ako naman po sa edad na 35. Actually, nauna po ako sa kanya na magkaroon ng diabetes. Okay. Dahil po sa namana ko ang diabetes ko sa aking ina, plus yung dating pamumuhay namin na masarap. Hindi naman po sa mayroon din po kaming sinabi sa buhay. Ang mga magulang ko dating businessman, pinaaral ako bilang isang nurse. Kayang gumastos, kumbaga. Okay. Pero dumating din po sa punto na naubos yung punto. Okay. Ang unang nagkasakit sa amin ay ang aking ama. Na-confine siya sa UERN ng 2 linggo sa ICU ng UERN. Doon pa lang po talagang naglalabas na
ng pera ang aking mga magulang. Okay. Pagkatapos po, that was 1995. 1995, na-diagnose ako na may high blood at saka diabetes nga po. Na-stroke po ako. Nagkaroon po ako ng mild stroke na tinatawag nilang transient ischemic attack. Ano po itong transient ischemic attack? Ang transient ischemic attack ay yung temporary pamamanhid ng katawan, kalahating katawan, at nagkaroon po ako ng large speech. Yung pananalita ko, naramdaman ko ang aking dila ay medyo umurong siya. So nahirapan po ako. Pero sandali lang po ito. Naka-recover ako kasi that was the time nung first attack ko ng aking stroke ay naka-duty po ako sa hospital. Sa awa naman ng Diyos, naitakbo kagad ako sa emergency room ng hospital na pinagtatrabuhan ko. So nakasurvive po ako doon. Nabigyan kagad ako ng lunas para wag nang magtuloy-tuloy na maparalyze ang kalahating katawan ko. Okay. Year 1999, yumaon na rin po ang aking ama dahil sa sakit na cancer sa lungs. Okay. So nadagdagan po na naman yung aming gastusin. Dalawa na lang po kami ng aming ina na tumataguyod sa pamilya. Okay. 1998 po, nasundan na naman po ako ng panibagong stroke. Mabuti po talaga sa awa ng Diyos, naka-duty po ako. 1998, nagka-mild stroke, uli ako. So ganun din po. Pasalamat na lang ako sa UERM, meron pa kami benepisyo pong ibinibigay sa amin, kaya konti lang yung pansarili kong nagagastos pag ako ay inaatake ng aking stroke. Ang taong 2011 years, nagkaroon po ako ng pangatlong stroke. This time, nasa bahay lang po ako. Nasa bahay sa Cainta, doon ako kasi nakakuha din doon ako nakatira dati. Humiwalay ako sa magulang ko kasi lahat ng kapatid ko nandun na sa bahay namin. So, ako mismo, sabi ko sa magulang ko, gusto kong humiwalay, gusto kong mabuhay ng itatayo ko yung sarili ko kasi ako na lang naman ang single sa pamilya. Okay. So that was 2011, nagkaroon nga po ako ng panibagong stroke. Nagkaroon po ako ng chest pain, nahilo po ako, nag-collapse po ako. Mabuti na lang, nandiyan ang mga kapitbahay ko, tinakbo ko sa ospital na malapit sa Cainta Hospital. Kaya lang, unfortunately, wala po silang kompletong gamit. So, sabi ko sa mga doktor, kung hindi kaya, dahil ilipat nyo na lang po ako sa UERM. So, nakipag-communicate sila sa UERM, pero walang bakante sa ICU. Tapos, sabi ng UERM, sorry, ilipat nyo siya sa De Los Santos kasi nagtatrabaho din yan sa De Los Santos. So, tinanggap po ako ng De Los Santos sa critical care unit ng De Los Santos Hospital. Pakiramdam ko, ito na yung katapusan ng buhay ko. Kasi dito ko naranasan na ayaw kong pagalawin ng mga doktor. Kahit tumagilid, ayaw. Ayaw kong pakainin. Gineta ako nila ng gusto. Pagkatapos, nararamdaman ko yung diaper ko punong-puno na ng, popo at wiwi. Hindi ako sanay sa ganung klase. Pag gusto kong pumunta sa CR, makakapunta ako. Pero this time, bawal lahat. Ang nurse lahat ang gumagawa sa akin, pati paglinis ng aking hinaharap at ng aking popo. So doon ko lang naranasan, sabi ko, naku, baka ito na. Pero hindi dapat eh. Kasi
Noong 2006, namatay naman ang mother ko dahil sa komplikasyon ng diabetes. So wala na ako, nag-iisa na lang din ako. Ang mga kapatid ko nasa ibang bansa lahat. Kaya ang ginawa ko, kailangan, sabi ko, pag lumabas ako dito sa hospital, kailangan tumayo na ako sa sarili ko. Okay. Now, nung paglabas ko, sabi ng doktor sa akin sa De Los Santos, sige, pwede ka nang umuwi. Pagpunta ko sa school, kasi nagtuturo din po ako. Nurse ako, at the same time, nagtuturo po ako sa college. Sinabi sa akin ng doktor, magpahinga ka na muna. Sobra ka na sa trabaho. Sobra na aanuhin mo ang pera. Pero sabi ko, kailangan kong mabuhay. Kailangan, wala na akong magulang na aalalay sa akin. So sabi ko, hindi, kailangan tumayo ako. So kahit anong negosyo, pinapasok ko yan para lang mabuhay. Ayaw kong umasa sa mga kapatid ko dahil may kanya-kanya na rin silang pamilya. Okay. So nangyari po yun. Ang ginawa ko, isang araw, lumabas ako sa aming lugar. Nakita ko yung si Mang Romy na kapitbahay namin. Tinawag niya ako. Sabi niya, Lika Henry, bakit ang putla-putla mo na? Bakit hindi ka man lang kumilos dyan sa bahay mo? Lumabas ka. Sabi ko, Romy, iba na ang nararamdaman ko sa akin. Pakiramdam ko, ito na yung huling yugto ng aking buhay. Pero sabi niya, hindi, alika, meron akong ipapakilala sa iyo. Sabi niya, pupunta tayo dun sa Masangkay, sa Adam. Sabi niya sa akin. Sabi ko, bakit anong meron doon? Meron doon, machine, ang tawag nila ay Polstron. Nakakapagpagaling daw to. Nakakapagpagaling, yun nga, lalakas daw ang katawan ko. Pero meron po siyang katanungan dahil tinatanong niya po ako. Gusto niyang ma-witness ko ang Polstron. Kung totoo nga bang nagpapagaling ito at kung talaga bang walang bayad. Kasi nagtataka din siya, bakit walang bayad? Libre. Okay, sabi ko, alam mo Mang Romy, kami na mga nasa medical field, on medical profession, hindi kami basta-basta naniniwala sa machine. Okay? Naniniwala kami sa scientificong paraan ng paggagamot, which is nga yung ating mga medicine na iniinom sa ngayon, na later on, siya rin ang sisira sa atin, sisirain ang ating kidney. Okay. So yun yung realization ko sa sarili ko na dapat kailangan tignan ko kung totoo nga yung sinasabi ni Mang Romy. Kasi isang buhay din ang mawawala pag hindi siya napunta sa tamang paraan ng paggagamot. So, one time, sinama niya ako dito sa Polstron noong March 31, 2015. Sa request niya na tignan ko daw kung totoo na nagpapagaling ang Polstron at tignan ko daw kung talagang libre. Ako daw ang magsabi kung talaga bang nakakagaling ang Polstron. Okay, sige, unang araw salang po ako. Bit-bit ko ang katanungan ni Mang Romy kung totoo nga ba ang Polstron. Pangalawa, bit-bit ko rin po sa aking sarili lahat ng sakit na mayroon ako. Nung ma-confine po ako unang stroke ko po ang resulta po ng aking cholesterol ay 400, which is napakataas. Ang aking diabetes nasa 350, uric acid 7.0. Nag-pass out ako ng sugar sa ihi, which is positive 3. Indikasyon po ito na inuunti-unti na yung aking kidney. Okay? Tapos, ang aking blood pressure ay nasa 200/120. So yun po yung dala-dala ko nung nagpunta ako dito sa Polstron.
Kaya nung ako'y sumalang, pangatlong araw, sabi ko, bakit parang nababawasan ang sakit ng paa ko? Kasi ang paa ko talagang una kong nirereklamo. Kasi ang paa ko, pag nabunggo, ang sakit-sakit, hindi ko alam kung bakit. Napakasakit. Okay? So, pangatlong araw, sabi ko, bakit parang nababawasan? Sabi ko gano'n. So, sige lang, salang lang. Sabi ko sa sarili ko, mukhang totoo. Mukhang totoo ang sinasabi ni Mang Romy. Okay. Umabot sa isang linggo, 1 week, nararamdaman ko, nabawasan palalo yung pananakit ng paa ko, na nakakalakad na ako ng medyo maayos, though hindi pa, no? Tapos, bumababa na rin ang aking blood pressure, bumababa ang aking sugar level. Dahil sa akin po, sa aking sarili, nararamdaman ko po yun na bumababa siya. Wala pa po akong resulta ng laboratory. 1 month and 23 days. Yung mga kapitbahay ko, sabi nila, Henry, bakit parang hindi ka na namumutla? Ang ganda-ganda na ng kulay mo. Wala nang pamumutla sa iyo, parang wala ka ng sakit. Sabi ko, hindi, wala na. Then, magmula nung wala na ako ng trabaho, hindi na ako pinapasok sa trabaho, hindi na ako nakakabili ng gamot ko. Paunti-unti, minsan aabutan ng kapatid kong babae, aabutan ako, padadalan ako. Pero, ayaw ko naman kasi magdepende kasi may pamilya nga sila. Okay? So, tinanggal ko. Sabi ko, parang totoo ang Polsbron eh. Tanggalin ko kaya ang gamot. Dahil nung nagagamot ako, nag-umpisa naman akong mamaga. Minamanas ako. So, indikasyon po talaga na unti-unti na nasisira ang aking kidney. Pero, nung sabi rin ng kapitbahay ko, halika Henry, sumama ka sa amin. Saan? Sabi ko, sa medical mission ng UST. That was May 23, 2015. So sumama ako sa halagang 220. Ako po ay nilibre ni Bibian na kapitbahay ko na isa sa mga tumutulong sa lugar namin. So dilibre niya ako sa halagang 220. Kasama ang consultation sa mata, kasama ang ECG, which is doon ko rin po nakita sa ECG na meron pala akong right bundle branch block. Ano po dito? Naalala nyo, di ba sabi ko sa inyo, nagkaroon ako ng mild stroke, yung dugo na namuo, dumalon sa ugat ko, yun po yung bumara ngayon sa puso ko. Maliit na clotted blood na nakabara siya ngayon, eh yun po yung sinisikap kong matanggal para totally makalakad na ako ng maayos. Okay. So, yun yung po nakita sa ECG. Sa examination po sa aking mata, sa awa din po ng Diyos, wala pa po akong katarata. Salamat. Pero, yung panlalabo ng aking mata ay dahil na daw po sa unti-unti na daw po akong nagkakaedad. Ano kung sabihin matanda? Dahil walang matanda. Nagkakaedad lang po tayo. Okay? So, binigyan po ako ng libreng salamin, yung mga taga-USD. So, tapos, after 1 week, lumabas ang resulta ng laboratory. This time, mga nanay at tatay, nagulat ako sa resulta. Kasi hindi na ako umiinom ng gamot. Hindi na ako nag-i-inject ng insulin. Ang insulin po napakamahal, 1,800, good for 1 week lang. Ayoko na. Ako mismo tumutusok sa sarili ko, tinutusok ko para lang makakuha ako ng insulin. Ayoko na. Pagod na ako. Pagod na ako. So, sa madaling salita, lumabas po yung resulta after 1 week. Cholesterol naging 229. Borderline po. Laking gulat ko. Cholesterol, bumaba ng gano'n kalaki. Ang aking uric acid, dating 7.0, naging 6.0 na lang po siya.
ang aking sugar sa urine, di ba po, nagtapon ako ng sugar sa ihi, na plus 3 po siya, ngayon po plus 1 na lang po. Isa din pong indikasyon na bumababa na po yung aking blood sugar. Ang aking blood pressure galing ng 200/120, ngayon po sa awa ng Diyos, nasa 130/80, 140/90. Kaya laking pasasalamat ko sa ating Polstron na maraming natutulungan. Okay. Pangalawa, marami pong nagbago sa buhay ko. Napakarami. Dito po ako natutong idisiplina ang sarili ko kasi wala naman po ako actually bisyo sa katawan kundi kumain. Ang sarap kumain. Lalo na ang father ko, ang sarap-sarap niyang magluto. So yun lang po yung bisyo ko. Hindi ako naninigarilyo. Kaya nga sabi ng doktor, pasalamat ka, hindi ka naninigarilyo. Kung hindi, isang stroke mo, 2 stroke, 3 stroke, pugot na ang ulo mo. Okay? Hindi rin po ako umiinom. At talaga totally pagkain lang po. Yun lang ang aking naging bisyo. So, hanggang sa, ito nga po, mga kakilala ng mga kapitbahay ko, ang father ko, kung gano'n siya kahilig uminom at manigarilyo. Mga mentor ng father ko yan. Okay, so, sa madaling salita, malaki na pong nabago. No? Nagkaroon ako ng disiplina sa pagkain, okay? Sa pakikihalubilo dito sa Adam tuwing umaga, maga pa lang pipila na kami dyan sa labas para makita si Polstron. Pipila kami, ang init-init. Yung ibang nanay nakikita ko nahihirapan na din dahil na mainit, tapos ang hina ng mga katawan. Okay? Naaalala ko palagi ang aking mga magulang. Pag nakikita ko ang tatay, naglalakad, ika-ika, may tungkol. Ganon din po ang aking ama. Ang aking ina, nanihina dahil sa diabetes. Nakikita ko rin po yung mga nanay. Kaya malaking inspirasyon din po yung mga kasama ko sa labas ng mga nanay at tatay. Nakikita ko ang aking magulang sa kanila. Lalo na si Nanay Gloria, wala na si Nanay Gloria. Tuwing umaga, sinasalubong ko yan. Nakikita ko ang aking lola sa kanya dahil siya yung nag-alaga sa akin. Oh, malaking pasasalamat ko dahil akala ko totally nawala na ako ng nanay at tatay. Pala dito sa Masangkay, ang dami kong nanay at tatay. Salamat na lang dahil lalong lumalakas ang loob ko, nalabanan ang sakit ko. Salamat na lang. Okay. Pangalawang pinasasalamatan ko ang mga staff. Nung una, nung bago ko dito, sabi ni Ma'am Joy at saka ni Ma'am Ara, bakit ang putla-putla mo? Mukhang napakataas ng sugar mo. Sabi ko, tama, totoo yan, napakataas. Kaya lang hirap akong mag-control. So nakita nila yung kulay ko na ang putla-putla na halatang may sakit. Okay, pero nga, dahil sa tuloy-tuloy, ang pagsalang ko kay Polstron, malaking nagbago sa itsura ko. Okay. Hanggang sa nangayayat din po ako. Dati po ako 260 pounds. Ang waistline ko po, umabot po ng 42. Kaya ang mga dati kong damit, hindi ko na nasusot. Lahat puro bago na. Kasi talagang, ito nga po nalalaglag. Okay. Tapos yun, so salamat sa mga staff. Kay Sir Joven, Sir, at lalong-lalo na sa ating kay Sir Har. Kay Sir, salamat dahil ibinigay mo sa amin si Polstron na ngayon sa tulong namin, takbay namin sa aming paggaling. Okay, alam ko, naniniwala ako sa sarili ko, nagkagaling ako. Yun nga lang, siyempre, 30 minutes lang po ang pagsalang. Wala naman po akong pambili. Kaya,
pinagtsatsagaan ko na ang 30 minutes na libre. Yun nga lang. Pero kung minsan po, sumasalang ako dyan sa may Mercury Drug, Bambang, sa tapat ng Mercury Drug, kay nanay po, kay nanay Tess, sa mag-asawang Dani at Tess. Sumasalang po ako sa kanya tuwing Sabado at Linggo para lang po magdire-diretso yung paggamot ko. Salamat din po sa inyo man, nandyan na kayo. Kahit wala ang post, ang Adam, saradong Adam, nandyan po ang inyong clinic para magsilbi sa amin. Okay. Pang-apat po na gusto kong pasalamatan, yun nga po yung isang taong isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas ng loob na labanan, nagbigay sa akin ng inspirasyon para magtuloy-tuloy itong paggamot ko o pag-therapy ko. Malaking utang na loob ko po ito sa kanya. Ito'y walang iba kundi si Paul Strong. Palakpakan ko natin si Paul Strong. Ang laki pong tulong na naibigay niya sa akin. Kahit 30 minutes yan, kahit libre yan, totoo talaga, libre pala. So, malaking tulong po. Sa ngayon po, bumaba man ang aking resulta ng laboratory. Medyo mataas pa siya, pero at least, bumababa na po siya. So, pasalamat po ako. Unti-unti, konting tsaga lang po. Unti-unti, nababawasan ang aking sakit. Ang ibig ko po hindi na bumubula. Dati napakabula. Dati napakabaho ang sobrang tanghi. Hindi ko maintindihan. Pero ngayon, okay na po siya. Okay. So, pasalamatan po muli natin si Paul Strong. Sir, thank you very much. Okay, so dahil napalakpakan po natin si Sir Henrita Boyso. Ayan, Adam! Ayan, so tanongin ko po ulit kung baka may mga tanong po yung ating mga judges. Kay Sir Henrito. Okay, so wala na. Ayan, palakpakan po natin ulit si Sir Henrito. Sabi nga nila, di ba, pag may tiyaga, may nilaga. Okay, dapat araw-araw? Adam! Ayan, so meron na tayong natapos na dalawa. O, pangalawa na yan. So, meron na lang tayong 6 na natitira. Oo, so ngayon pa lang, di ba, meron akong nakikita mga naiiyak. Oo, kanina pa lang may mga umiiyak na. Kay Ma'am Violeta pa lang. Oo, so dahil dyan, mukhang kailangan natin ng pampainit. Tama po ba? Ayan, so dahil dyan, tatawagin ko muna. O, tawagin ko ulit ang mga dancer ng Adam Santa Cruz. Ayan. So, nandito ba si Ma'am Ethel? Again. Ayan, Ma'am Ara. Again. Ayan. O, sige. At syempre, yung judges natin na si Ma'am Joanne. Si Mamola. Si Mamola, di kasali.